Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang The Way of Salvation. Isa ito sa pinakamahalaga sa buhay ng tao na dapat na makamit ng isang makasalanan. The Way of Salvation. 1:14-6, ang sabi po doon ay sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan, napakalinaw po ang The Way of Salvation ay tanging ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang, na siya ang ating daan papunta sa Ama. Yan po ang daan. At ngayon ay ganito po ang sinasabi dito. God created heaven and the earth. Genesis 1:1. Ang Diyos ay lumikha ng langit at lupa. Ayon sa Genesis 1:1. God created man and His own image and blessed them. Ayan po ang pagkasabi ay ang Diyos ay nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang image at sila'y pinagpala ng Diyos. Genesis 1, chapter 1, verse 27-28. Yan. Napakaganda ang buhay ng tao. Walang kasalanan, walang sakit, walang problema, walang gutom. Napakasaya ang buhay kasama ang Diyos. Subalit, dahil sa kasalanan ng tao, mayroong namagitan. Walang iba kundi original sin. Ito po yung original sin na napakalaki ang epekto sa tao, na ang tao ay nalayo sa Diyos, nawala ang ugnayan dahil nawala ang image ng Diyos sa tao. Yun po ang nawala sa tao, yung larawan, yung image ng Diyos sa tao. Kaya ang resulta ay naging makasalanan. Ayan. Ngayon, dahil ang tao ay makasalanan, meron ng namamagitan sa Diyos sa tao, ang original sin. Ganyan pa man, ang Diyos ay hindi nagpabaya. Mahal pa rin ng Diyos ang tao, kahit ang tao ay nalayo sa kanya, piling, mahal pa rin ng Diyos ang tao. Ang sabi nga ay, with God, happy. Ang sabi dito, God, ang Diyos at ang tao. Ang Diyos ay nilikha ng Diyos ang tao ay sa kanyang wangis, ang sabi sa Genesis 1:1 ay ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa, lahat ng natatanaw at kahit hindi yung natatanaw. Kaya sa kabila ng ang tao ay nagkaroon ng problema sa buhay, mahal pa rin ng Diyos ang tao. Kung ang original sin ay namagitan sa Diyos at sa tao, ang ating Panginoong Hesukristo naman, ang Diyos ay nagpadala ng kanyang anak na si Hesukristo upang wasakin ang gawa ng kaaway. Ayun nga, ang ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus at inilibing at muling nabuhay. At sa pamamagitan ng kanyang matagumpay na ginawa sa krus ng Kalbaryo, ay nawasak ang gawa ng kaaway. Kaya muling nanumbalik ang ugnayan ng Diyos at ang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay naging anak ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Kaya ang sabi sa Dagasirot, yung sa baba ay God, wala na yung original sin. Kasi nga, tagumpay na ang ating Panginoong Hesus.
Kung tayo ay mga anak ng Diyos, may limang assurance sa buhay ng tao. Una, salvation, kaligtasan. Tapos pangalawa, answer prayer, yung may katugunan sa panalangin. Yan. Pangatlo ay forgiveness. Pang-apat, Holy Spirit. Kung tayo ay na kay Kristo, mayroon tayong may nasa atin ang Holy Spirit, yung banal na espiritu. Panglima, victory, yung tagumpay. Tayo ay si Kristo ay nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay nagtagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa tao, kung ang tao ay ganito ang naging bunga sa tao. Minsan ang tao ay naghahanap ng pamamaraan para sila ay kalugdan ng Diyos. Una-una ay religion. Pangalawa ay philosophy. Pangatlo ay God deeds. Yan. Yan po ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ang tayong makapagbibigay lugod lamang sa Diyos ay ang ating pananampalataya kay Kristo upang tayo maging masaya muli sa piling ng Diyos. Si Kristo ay may ginawa dito sa mundo na tatlong gawain. Una ay siya ay tunay na hari. Pangalawa ay siya ay tunay na propeta. Pangatlo ay tunay na pari. Yan. Si Kristo ang tunay na nating hari upang wasakin ang gawa ng kaaway. Si Kristo ang tunay na pari upang tubusin tayo mula sa kasalanan at maging tagapamagitan sa Diyos at sa Diyos. At pangatlo ay propeta, na siya ang naghatid sa atin papunta sa Ama. Yan. Yan po ang assurance ng mga anak ng Diyos. Salvation, answer prayer, forgiveness, Holy Spirit, victory. Yan. Yan po ang assurance. Kasi may kasiguraduhan po tayo kung tayo ay nasa Diyos. Kaya ngayon, si Jesus ay nagtagumpay. Ngayon, ang bunga ng katagumpayan ni Kristo sa atin, ibinigay sa atin, may 7 bagay na spiritual blessing. Happiness, 7 spiritual blessings. Una, serve of God. Yan. Tayo ay naging anak ng Diyos. 1:12. Number 2, feeling of Holy Spirit. Yan. Paggabay ng banal na espiritu. Answered prayer. Yan. May katugunan ang ating panalangin. Tinutugon, dinidinig ng Diyos. Yan po ay spiritual blessing. Authority over work of devil. Yan. Meron tayong autoridad na gawin ang gawa ng upang labanan ang kaaway. Luke chapter 10 verse 19. Panglima, help of angel. Yan. Tinutulungan tayo ng mga help. Citizen of heaven. Tayo ay mga mamamayan ng langit. Yan po pang-anim na blessing ng spiritual na blessing mula sa Diyos. Witness until the end of earth. Yan. Tayo ay naging witness hanggang sa katapusan ng mundo, panahon. Yan. Yang spiritual blessing, yun ay heaven. May kapayapaan sa langit. Yan po ang happiness, masayang blessing na binigay sa atin ng Diyos. Sa mga hindi mananampalataya ay yung unhappy, spiritual problems.
Una, child of devil, anak ng diablo. Pangalawa ay idol worship. Yan, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mental problem, yan, nagkakaproblema sa mental, physical problem, yan, yung ating laman, physical problem, ng problema. In inheritance generation, at patuloy ang problemang ito ay patuloy hanggang sa kasalukuyang henerasyon. Pang-anim, face judgment. Yan. May kahatulan. At ang anim na spiritual problems na yan ay sinasabi na ang lahat ng unhappy ay hell. Pupunta sa hell, sa impyerno. At yung mga happiness, nakatanggap ng itong spiritual na blessing ay makakamit ang buhay na walang hanggan, buhay na mapayapa, buhay na matagumpay. Yun po ay dahil sa ating Panginoong Hesus, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Savior, yan. Dito na po tayo sa dahil ang Diyos ay minahal tayo ng Diyos, kailangan natin yung Savior, yung tagapagligtas. John 3:16, upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya walang iba kundi ang Savior, kundi si Jesus Christ. Matthew 16:16. Ang sabi po doon ay ikaw ang Kristo, ang anak, ang buhay na anak ng Diyos. Believe, kailangan kung ang tagapagligtas ay si Kristo, ay ang kailangan ay believe, yung manampalataya, magtiwala. At kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, accept. Ibig sabihin, tanggapin natin ang Savior na si Jesus Christ. Kung tatanggapin natin si Jesus Christ sa ating puso, kung paniwalaan po natin, magtitiwala po tayo sa Kanya, ay meron tayong eternal life, buhay na walang hanggan. Yan, napakalinaw po, napakaliwanag ang the way of salvation. Una tayo ay nagkasala, minahal tayo ng Diyos, minahal ng Diyos ang tao, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang wangis. Kahit ang tao ay nagkasala, ay minahal pa rin ng Diyos ang tao. Pinili pa rin ng Diyos ang iligtas ang tao. Pinili ni Satanas na wasakin ang tao, sirain ang ugnayan, pero pinili ng Diyos ang iligtas ang tao sa pamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Ngayon, kung tayo ay magkakaroon ng kung tayo ay tatanggapin natin, i-accept natin si Jesus Christ bilang Savior and Lord, tayo ay magkakaroon ng eternal life. Yan. Ang kailangan lang po natin ay to accept Jesus Christ, remember this simple formula. Yan. Tanggapin po natin si Jesus Christ, alalahanin natin, tayo ay kailangan dito yung repentance, acceptance, salvation, eternal life. Yun. Yung pagtanggap sa kaligtasan. Repentance plus acceptance plus salvation equals eternal life. Yan. Kung meron tayong kasiguraduhan, tinanggap natin si Kristo, tayo may kaligtasan. At kung tayo may kaligtasan, tayo ay may buhay na walang hanggan. 100% tayo po ay may buhay na walang hanggan. Napakalinaw po mga kapatid. At sana sa mga makarinig ang aking pinahayag, ang salita ng Diyos. Sana ay tapusin nyo ang video ito
At kung nais po ninyong magkamit ang buhay na walang hanggan, ang regalo ng Diyos, ang agawin lang po ninyo ay pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At ang Diyos, mahal tayo ng Diyos mga kapatid, at ang gawin lang po natin ay pagsisihan natin at sumampalataya sa Kanya. Kaya kung nais po ninyo na tanggapin si Kristo, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap. Sa panalangin kong ito, hindi ko panalangin kundi gawin ninyong sariling panalangin sa inyong buhay. At kung tinanggap na ni si Kristo sa inyong buhay, kayo ay ang Diyos ang kikilos at magpapahayag sa inyo na kayo ay magpapaliwanag na kayo ay mga anak na ng Diyos. At kung matapos nating tayo ay maligtas, tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay gumawa ng kabutihan. Isukli natin ang Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Isukli din natin ng kabutihan sa ating Diyos. Kaya po mga kapatid, tayo po ay mananalangin sa pagtanggap na panalangin sa ating Panginoong Hesus. Yan. Gawin lang po ninyo ito bilang sarili ninyong panalangin, bilang pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at tanggapin si Kristo at manampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, sa oras na ito, inaamin ko po na ako ay isang makasalanan at namumuhay po ako ayon sa aking nais. At sa oras na ito, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay isang makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo at inako mo ako mula sa kasalanan at binigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Kaya Panginoon, mula ngayon, tulungan niyo po ako na mamuhay na naayon sa iyong kalooban. Ito po ang aking dalangin, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yan po mga kapatid, hanggang dyan lang po kung tinanggap ni si Kristo sa inyong buhay, sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya sa Kanya, tayo po ay mga anak na ng Diyos. Ang kaligtasan hindi po sa pamamagitan ng mabuting gawa, kundi sa biyaya at habag ng Diyos. Ito'y kaloob lang po ng Diyos, kaloob po ng Diyos, wala pong bayad kundi ang manampalataya na lang po tayo sa Kanyang anak na si Jesus. Yan. Hanggang dito po, and God bless sa inyong lahat. Ako po nga pala si Pastor Obit Samuel na naglilingkod dito sa Tipulo, sa Yewon, Mangyan Church. Dito po sa Tipulo, Barangay Malamig. Hanggang dito po muli, and God bless.